Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tatayusan ng lalaki nung apakan ni Cristel ang dibdib nito ng mariin. Napaigik ang lalaki dahil ramdam nito ang pagbaon ng heels ng boots na suot ni Cristel. "Hey, help me here," anito sa mga kasama. "Call the security," anang kaibigan ni Robin habang nakatingin kay Cristel. Sinubukan nitong lumapit sa kanya, ngunit tumarang naman si Dark. "Don't you fucking touch her." "Pero Wayne, he attacked Robin." "Robin deserves it," sagot ni Dark. Napanganga ang taong mga nakarinig. Lumapit naman si Dark kay Cristel at pinulupot ito ang braso sa bewang ni Cristel. Nang ilabot ang buong katawan ni Cristel dahil doon at halos mapatalon siya. Nawala rin ang bagsik sa mukha niya, namumula magkabilang piske dahil hinarap si Dark. "Yung kamay mo, oy," mahina niyang sita dito. Inalis naman ni Dark ang kamay sa bewang niya, ngunit ngumiti muna to ng pagkatamis-tamis sa kanya. "Yan, diyan tumagaling." Alam na alam yata ni Dark ang kahinaan niya, ang ngiti nito, kaya panay ganon ang ginagawa. Halos mahigit na tuloy ang hininga dahil nagkukurumentado na naman ang puso niya sa kaba at sa kilig. Bahagyang lumayo si Dark sa kanya. Naglaan ng sapat na space para maitayo niya si Robin dahil bumubuo na sila ng komosyon doon. Di naging lingid sa paningin na iba ang paghawak ni Dark kay Cristel at pag-uusap ng dalawa gamit ang mga mata, kaya kinabahan sila para sa kahinat na ni Robin. Nang makatayo si Robin, tinulak nito si Cristel at dinuro. "I am going to press charges on you. Why did you attack me, huh? Hindi mo ba alam na kaya kitang ipakulong sa ginawa mo?" "Robin?" Aning ng kaibigan nito na makita ang ekspresyon sa mukha ni Dark. "You're suing her? Then I will be pressing charges to you too. Leave now because I don't need you here." Nang marinig yon ni Robin, namutla ang mukha nito at hindi makapaniwala, bumaling kay Dark. "What? Dude, you're picking this girl over me. Who's your friend? Nakakalimot ka yatang isa rin ako sa investor sa company mo, Wayne?" Tumalim ang titig ni Dark sa lalaki. Kinuha nito ang cellphone at tumawag ng security para kunin doon si Robin at ilabas ng kumpanya. Tahimik naman halos ang lahat ng naroon at may ilan na nagbubulungan dahil tinatanong kung sino nga ba talaga ang kasama ng boss nila. Ang ilan, alam na namatay na ang asawa ni Dark kaya takang-taka sila nung narinig ang pakilala nito sa kasama na si Cristel. Pagkatapos ng komosyon, umakto si Dark na walang nangyari at inumpisahan ng meeting. Nakatayo naman si Cristel sa gilid dahil ayaw niyang umupo at bumilang sa long table dahil di naman siya kasali sa usapan. Ramdam niya lang ang panakanakang tingin ng mga tao sa kanya at alam niya nang tumatakbo sa isip nila na sino siya? Itong boss naman niya kasi. Sabihin ba naman siya ang asawa nito? Malamang di talaga to paniniwalaan dahil ngayon lang siya nakita ng mga tao doon. Pero sa bagay, maganda naman siya kaya hindi na rin lugi si Dark kung totohanin na maging asawa talaga siya. Napabuga na lang ng hangin si Cristel dahil kung ano-ano na naman ang iniisip niya. Nang matapos ang meeting, dinala ni Dark si Cristel sa private office nito at pinaupo siya sa couch. Tinawag din ito ang secretary para mag-order ng pagkain dahil sa tingin nito, kailangan na muling kumain ni Cristel. "Hindi pa ako gutom," aniya nung mag-utos ito. "Well, you can eat it when you're hungry." Naalala ni Dark na mahilig sa pagkain sa Ira at mayat maya gutom, kaya kahit tumanggi si Cristel, nagpapa-order pa rin ito. Nung maiwan muli silang dalawa sa opisina, tumayo si Cristel at pabalik-balik na naglakad. "Bakit mo sinabi sa kanila na asawa mo ko? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako yung asawa mo. Cristel ang pangalan ko at nagkakamali ka lang. Boss o Dark o kung ano man ang pwede kong itawag sa'yo. Hindi ako yung asawa mo, okay?" When Dark heard this, he stood up and walked towards her. Uminto to sa harap ni Cristel at nagulat siya nang kunin nito ang dalawang kamay niya para hawakan na mahigpit at marahang pisilin iyon. Tinitigan siya ang diretsyo nito sa mga mata at malumanay na nagsalita. "Cristel, that's what you prefer now, right? Then I will call you that. But that won't change the fact that you are my wife. Ramdam ko yon. Kilala kita kasi asawa kita. Kahit anong pagtangging gawin mo, alam ko na ikaw si Ira, Cristel.
Alam ko marami akong naging kasalanan at pagkukulang sa'yo. Heck, I didn't even get to fulfill the promise I made to you that I will protect you. Nasaktan kita kahit ayokong gawin yon, and even now, I know that I don't deserve you, but please, Ira, please remember me. I am your husband. I am your Dark. Kumirot ng dibdib ni Cristel nung narinig iyon at hindi niya gustong masaktan. Nung makita niyang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dark. Nakahigop siya ng hangin dahil kinakapos siya ng hininga sa sakit na nadarama. Hinatak siya ni Dark para yakapin at hindi tumanggi si Cristel. Ramdam niya ang pag-alog ng balikat ni Dark dahil sa pag-iyak nito at basa na rin ang balikat niya dahil doon nakasuksok ang ulo ni Dark habang mahigpit ang kapit sa kanya. Nung marinig niya ang hirap sa paghinga ni Dark dahil sa labis na pag-iyak, walang choice si Cristel kundi pindutin ang bandang batok ni Dark para mawalan to ng malay. Dahil hindi inaasahan ni Dark ang kilos na yun ni Cristel, mabilis tong nawalan ng malay at naramdaman naman kaagad ni Cristel ang bigat ng katawan nito sa kanya. Binaba ni Cristel ang tingin sa walang malay tao na si Dark at napabuntong hininga siya. Ganito ba lagi ang magiging reaksyon ni Dark sa tuwing sasabihin niyang hindi nga siya si Ira? Dahil napakagat siya ng labi at napapikit ng mariin. Hirap na dinala ni Cristel sa maliit na kwarto na nasa loob din ng opisina na yon. Wala pa ring malay si Dark. Inihigato ni Cristel sa pang-isahang kama at napansin niyang bakas pa rin ang natuyong luha sa pisngi ni Dark. Napabuga siya ng hangin at naghanap ng tissue. Mabuti na lang meron sa office ni Dark ng tissue box. Lumapit siya kay Dark, umupo sa gilid ng kama at maingat pinunasan ng mukha nito. Mabigat pa rin ang loob niya nang maisip na umiyak ito. Di niya inaasahan na iiyak si Dark nung i-deny niya rito na hindi siya si Ira. Malamang apektado pa rin to sa pagkawala ng asawa. Sa narinig niya namatay ito sa aksidente at coping mechanism siguro ni Dark na maniwala na hindi pa patay ang babae. At nung makita siya nito, naisip nito si Ira. Pero kahit na, she is Cristel now, hindi siya si Ira. Dapat maintindihan niya ni Dark. Nakailang buntong hininga na siguro si Ira habang minamasdan si Dark. Inayos niya to at hindi maiwasan, tinas niyang kamay at marahan at maingat na hinaplos ang buhok ni Dark. Tinansya niya kung magigising ba si Dark, ngunit nanatili itong tulog. Di naman to ganito nung makita niya. Parang sleep deprived si Dark. Patuloy ang pagkaplos at pagsuklay niya sa buhok nito at napansin niya ang eyebag sa ilalim na nakapikit na mata ni Dark. Napaisip si Cristel at naalala na nasa master's bedroom ito na binigay sa kanya nung nakabalik siya ng bahay. Ibig bang sabihin ito, nung hindi siya makita ni Dark, hinintay siya nitong bumalik ng ligtas? Kaya naabutan niya to sa kwarto. Napangiwi si Cristel at na-guilty. Siya tong bantay, pero siya pa ang binabantayan ng amo. Kung malaman talaga to ni Caleb, patay siya sa pinsan. Paano kaya siya babawi kay Dark? Saan ba siya magaling? Magaling siya sa self-defense moves. Ano, turuan niya si Dark? But she thinks he won't appreciate it. Siguro ipagluto niya na lang ito. Sa sobrang tuwa kasi nito, napaiyak niya eh. Kung magiging asawa niya to sa future, siguro pagluluto niya tong si Dark palagi. Tsagain na lang nito ang simpleng pagkain na kaya niyang iluto. Sa tingin niya kasi magiging mabuting asawa tong si Dark. Kaso lang, mukhang di pa rin to moved on sa asawa. By mananatiling happy crush na lang talaga ang lalaki. Binalik niya ang tingin kay Dark at habang nakatitig siya dito, nakaisip si Cristel ng kalokohan. Dumukwang siya at malapit ang mukha sa mukha ng natutulog na si Dark. Nakita niya ng mas malapitan ang mahaba at malantik na pinikmata nito at ang matangos na ilong nito. Dahil tulog ito, may lakas ng loob si Cristel na humalik sa pisngi ni Dark. Maingat ang kilos niya para hindi magising si Dark. Nung ilayo ni Cristel ang mukha, saka niya nakita na dilat ang mga mata ni Dark at tahimik na nakatingin sa kanya. Bakit ka gising? Nahintakutang aniya. Mabilis na lumayo si Cristel at napatutop ng bibig. Shit na yan. Bakit nagising si Dark? Nahuli pa yata siya sa ginawa niyang halik. Nakakahiya. Umupo si Dark mula sa pagkakahiga at sinulyapan siya. Hindi ito nagtanong sa kanya kung bakit malapit ang mukha niya rito o kung may nararamdaman ba itong pagdampi ng labi sa pisngi nito. Imbes, iba ang lumabas sa bibig ni Dark. I am sorry for my meltdown a while ago. I did not mean that. Maybe I just miss my wife so much.
Hindi ko gustong ikumpara kita sa kanya at ipagpilitan na ikaw si Ira. Cristel, I'm really sorry. Unti-unting nabura ang ngiti sa labi ni Cristel at hindi niya alam kung bakit nung marinig na sinabi to ni Dark, kumirot na naman ang puso niya. Hindi dapat siya masaktan sa sinabi nito dahil totoo naman na hindi siya si Ira. Pero bakit siya nasasaktan? Bakit masakit ang puso niya? Pinilig ni Cristel ang ulo at tumingin kay Dark. Nagpeke siya ng ngiti kahit mabigat ang pakiramdam niya. Basta ako si Cristel ha, hindi ako yung Ira, Dark. Magkaiba kaming dalawa. Pinagmasdan siya ni Dark at itong nag-iwas ng tingin pagkatapos siyang titigan ng ilang segundo. Dark was testing Cristel. When he saw how uncomfortable she was, alam ni Dark na may nararamdaman ng kakaiba si Cristel sa sinabi nito at di nga ito nagkamali sa hinala. Maybe Cristel really forgot about her past, but her heart remembers. Bigla na lamang tumayo si Cristel. Gising ka na, kaya aalis muna ako, ha? Ano? Kainin ko lang yung pinabili mong pagkain sa sekretary mo. Lumabas agad si Cristel at naiwan naman si Dark doon. Dark sighed and massaged his hurting temples. But when he recalled how Cristel stole a kiss from him, it made the corners of his lips turned up. Papauwi na sila at si Cristel na may hawak ngayon ng manibela. Ayaw ngang pumayag ni Dark pero kita nito na naiinis siya kaya inabot na nito ang car key sa kanya. Habang binabaybay nila ang daan, biglang napapreno si Cristel nung may humarang na van sa harap ng sasakyan nila. Bumukas iyon at lumabas ang babaeng kamukha ni Cristel. Umawang ang bibig niya at napalingon kay Dark. Hailey? Galit na bulong ni Dark. Sino naman tong babaeng to? Yon ang tumatakbo sa isip ni Cristel. Naglakad si Hailey patungo sa kotse at kumatok sa bintana noon. Hindi nito alam na si Cristel na ang nasa driver's seat kaya napangisi si Cristel. She rolled out the window and showed her face to this woman. Nakangiting nakasalubong ang mukha ni Hailey habang hinihintay na makita si Dark. Ngunit mabilis na nabura yon, napalitan ng pagkaputla na makita kung sinong kaharap. Who are you? Where's Wayne? Wayne? Ha? Lumingon si Cristel kay Dark. Ikaw bang tinatawag nitong Wayne? Di nagsalita si Dark at matalim na tinapunan ng tingin ang direksyon ni Hailey. Mukhang ito nga ang tinutukoy ng babae dahil second name iyon ni Dark. I said, where is Wayne? Who are you? Why are you inside his car? Hindi na sinagot pa ni Cristel ang tanong ni Hailey. Nirolyo niya pataas ng bintana ng kotse at nag-aanda na sanang i-U-turn ang sasakyan nung may humarang pangmuli na isang sasakyan sa likuran nila. Trapped sila at muntik ni Cristel hampasin ang manibela sa inis. She is not vigilant enough. Paano kung kalaban tong mga to at gusto nilang ipahamak si Dark? Malakas siya, oo. Pero hindi niya masasabi kung magagawa niya bang protektahan ng maayos si Dark. Ngayong nasa isip niya, kailangan niyang mag-training muli. Malulusutan lamang nila ni Dark ito. She will train hard, she swears. Nanliit ang mga mata ni Cristel nang mula sa van, nagbabaan ng 4 na lalaki na may malalaking katawan at pinalibutan din ang kotse. Sa mula naman sa kotse na nasa likuran nila, may 2 lalaki rin na lumabas mula doon. Wayne, get out. Quit hiding from me. Lumabas si Dark. I'll think of a way para makaalis tayo dito. Aniya. Dark sighed and shook his head to Cristel. I will talk to her to stop her. Ikaw ang wag lumabas dahil baka pag-initan ka niya. I don't want you to be hurt. Lumabas si Dark sa sasakyan at dito na napahampas si Cristel sa manibela. Maging siya mabilis nang lumabas at agad na lumapit sa direksyon ni Dark. Dito rin nakita ni Hailey si Cristel ng maayos. Napanunok ito na makita si Cristel at bumaling kay Dark. I already got rid of your wife and now there's another one here. Wayne, do you really want to know to make me hate you? Dark clenched his jaw tightly as his hand balled into a fist. Now I hear you confessing that you indeed did it. Nang ma-realize ni Hailey ang sinabi, natigilan to. No, Wayne, listen to me, it's not what you think. Nakikinig lang si Cristel sa dalawa habang nakamasid sa mga lalaking nakabantay sa kanila. Mabutit naka-fitted pants siya at simpleng shirt lang, kaya kung makikipagsapakan man siya, hindi limited ang galaw niya.
Sa sandaling paglipad ng isip ni Cristel, nakita na lang niya na tumabingi ang mukha ng babae dahil sa ginawa ni Dark na pagsampal dito. "Senyorita, get Wayne from me. He needs to go with me," utos ni Hailey habang hawak ang nasaktang pisngi. Doon na sumugod ang mga lalaki at agad na napasapa kay Dark. Mabilis na lumapit si Cristel at tinago si Dark sa likod niya. She shielded Dark behind her to keep him safe while exchanging blows with Osman. Hindi inaasahan ng mga lalaki ang kilos ni Cristel at mabilis na tumumba ang tatlo sa bilis ng pinamalas ni Cristel. May tatlo pang pasagod sa magkabilang gilid niya at isang nga roon may kutsilyo pang dala kaya ang ginawa ni Cristel nag-flying kick para patamaan ng kamay na may hawak na weapon. Lumipad yon sa kung saan at nang makita yon, sunod-sunod naman na pinunterian ni Cristel ang importanteng parte ng katawan ng mga taong to para sandali siyang maparalyze. Tumamba ulit ang tatlo at dalawa na lang ang natira. Cristel also knocked down the kicks and punches. Hindi lang naman simpleng pagsuntok ang ginawa niya dahil nga nag-drain shot ang pinunterian niya tulad ng solar plexus, philtrum sa may ulo at yung gitna ng mga lalaki kaya bagsak agad sila. Tanging si Hailey na lamang ang nanatiling nakatayo doon bukod kay Dark at kay Cristel. Sa galit at gulat ni Hailey, dinampot nito ang kutsilyo na napunta sa direksyon nito at sinugod si Cristel, hawak iyon. Umiwas si Cristel sa papalapit na patalim at sinuntok sa tiyan si Hailey. Impit na napatili ito. Nabitawan ang hawak na kutsilyo at sinalayo ni Cristel. Siya ngayon ang nagtutok ng hawak sa leeg ni Hailey. "Balak mong kunin si Dark? Not on my watch, girl," nakangising aniya. Mas nilapit niya pa ang kutsilyo sa leeg nito at ramdam niya ang takot sa mukha ni Hailey. Nakita niya pa ang paglunok nito at napailing si Cristel. Ang kapal na mukha nitong mag-utos at balaking kunin si Dark, ngunit tulad nitong nahuli niya na ito para namang maamong tupa kung umakto. "Who the fuck are you? Gaganti ako sa ginawa mo sa akin. I will get you killed. No one messes with me. Then I will wait for your revenge. Bring it on. Hindi ako natatakot sa'yo. Lahat ng taong lalapit kay Wayne makakatikim sa akin. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba." Sa inis ni Cristel, kahit di siya mahilig manakit ng kapwa niya babae, hindi siya nakatiis na itaas ang kamay at sampalin si Hailey. Ayan, pantay na ang mapupulang pisngi nito. Sa lakas noon, bumagsak si Hailey sa sahig. You slapped me? Bitawan mo siya kung hindi. Babaon ang bala sa lalaking to." Nabura ang ngisi sa mukha ni Cristel, napalitan iyon ng blankong ekspresyon. Mabilis ang kamay na hinugot niya ang nakatagong short blade sa holster na nakakabit sa kanyang hita at inihagis kasabay ng paglingon niya. Tumama ang short blade sa kamay ng lalaking may hawak na baril. Dahil sa gulat na bitawan itong baril at doon naman kumawala si Dark. Hawak na pala ito ng lalaki dahil nawala ang atensyon ni Cristel dito. Another strike for her. She needs to undergo a punishment for this. This is another dereliction of duty. Damn! Tumayo si Cristel, muling tinapunan ng tingin si Hailey. "This is the last time na makakalapit ka pa kay Dark. Sa sunod, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin." Naglakad si Cristel patungo kay Dark. Sinuri niya kung may galos ba ito o ano. Bukod sa sugat sa gilid ng labi nito, wala nang mali kay Dark. Pero hindi pa rin kontento si Cristel. Hindi ito dapat nasaktan. Kunot ang noo, hinatak niya si Dark at pinasok sa sasakyan. Hahabol pa ang lalaki na may sugat sa kamay, ngunit sinulya pa ni Cristel ang pwesto ni Hailey at sa babala na iyon gamit ang tingin niya, tumigil ang lalaki. May isa pang short blade sa holster at isang maling kilos nito. Huhugutin niyo ni Cristel para ihagis sa babaeng yon. Hailey, yon ang pangalan na binanggit ni Dark kanina. She will take note of that name. Hindi nito maaaring hawakan si Dark, not when she's around. Dark watched Cristel's expression. Kita niyang kaseryosohan noon at nabahala siya dahil baka nasaktan ito kanina. Watching her beating those guys made him see Cristel in a new light. Hindi niya akalaing sa 3 taong hindi sila nagkita, kayang-kaya na nitong protektahan ng sarili at ito pa mismong nagprotekta sa kanya. May lungkot siyang nadarama dahil naisip niya, nung mga panahong wala siya sa tabi nito, ano kayang pinagdaanan ni Cristel para itulak ang sarili para mag-aral ng self-defense technique. But he also felt proud. Mas panatag ng loob niya ngayon na kahit pala wala siya sa tabi nito, magagawa nitong protektahan ng sarili.
Bakit nga ba siya nagugulat kung nasa CV dito expert si Cristel sa mga self-defense sports? Nahugot si Dark mula sa malalim na pag-iisip nung may kamay na naglahad sa harap niya. Nung tingnan kamay ni Cristel iyon, may hawak na band-aid. Dikit mo muna sa sugat mo sa labi. Mamaya, lilinisan ko yan pagdating sa bahay. Napangiti si Dark sa narinig. It looks like Cristel is worrying about him, huh? Para mapanatag to, kinuha ni Dark ang band-aid at tinikit muna sa sugat. Tumitig naman si Cristel sa labi niya at magkasalubong na naman ang kilay nito. Hindi napigil, tinanong to ni Dark. Why are you unhappy? Nasaktan ka. Yon ang sagot ni Cristel at nagangat ng ulo. Diretsong tingin nito sa kanya at dahan-dahan nagsalita. Hindi na mauulit pa ang nangyaring to. Kung may mananakit ulit sa'yo, dadaan mo na sila sa akin? Si Dark ngayon ang natigilan. He is not expecting to hear this from Cristel. Di niya alam kung normal ba ang nararamdaman niya, ngunit kumalabog ng malakas ang puso niya sa sinabi ng babae. Nilapit ni Cristel ang sa mukha ni Dark. Kaya huwag kang aalis sa tabi ko, Dark. Dark could only blink his eyes. Galit na inihagis ni Hailey ang hawak na champagne flute pagkatapos uminom doon. Lango na siya sa alak ngayon, ngunit malinaw pa rin ang isip. Hindi pa rin mawala sa alaala niya ang nangyari kanina. She was close to getting Wayne, but that was ruined by a woman who also looks like her. Lahat na lang ba na magiging babae ni Wayne kamukha niya? But how could he be good to those women but ruthless towards her? Paano siya maniniwala dito na hindi siya mahal kung pakiramdam niya? Puro kapalit niya ang hinahanap ni Wayne sa ibang babae. Sa isip ni Hailey, ang katumbas ng matinding galit ni Wayne sa kanya ay ang matinding pagmamahal nito. Hate is love, right? Kaya kailangan niya lang makausap ng maayos si Wayne at alam niya kapag nangyari yon, magbabati rin silang dalawa. Ang kailangan lang, mawala sa landas niya ang mga taong pumipigil sa plano niya. I need to get rid of her. Nasusuklam na bulong ni Hailey. Pabalik-balik siya ng lakad sa kwarto, nag-iisip kung paanong gagawin niya. Kung si Ira nga na asawa ni Wayne, nagawa niyang burahin sa mundo, magagawa niya rin yon sa babaeng yon. Hindi niya rin palalagpasin ang ginawa nitong pananakit at pamamahiya sa kanya. Oras mapunta sa kamanyang babaeng yon, mararanasan itong impyerno kahit na nasa lupa pa ito. Senyorita Alexia, hindi mo na maaaring galawin ang private security ng Alejandro? Sa narinig, kung ano na lang ang dinampot ni Hailey at ibinato yon sa pader ng living room kung nasan siya ngayon. No! I am the daughter of them, so I have the right to command those people. Bumakas ang disgusto sa mukha ng kausap ni Hailey. Ito ang lalaking ipinadala ng pamilya Alejandro para bantayan ang kilos ni Hailey. Lalo na't dahil kay Hailey nagkaroon ng alitan sa pagitan ng senyor at senyora dahil nadamay si Zoren nang maglagay ng patong sa ulo ni Ira, si Hailey, at galawin ang private security ng pamilya. Noong malaman to ni Zoren, nagalit ito at pinarusahan si Hailey. Binalak pa nga ng binata na patayin si Hailey, ngunit hinarang to ng senyor at si Zoren pang pinarusahan. Dito nagalit ang ina ni Zoren at para protektahan ang biological na anak, hinalis nito ang binigay na karapatan kay Hailey. Tanging ang ama na lang ni Zoren ang nagpoprotekta kay Hailey. Miss Alexia, nahihibang na yata kayo. Foster daughter lang kayo ng senyor pero hindi kayo ang tagapagmana. Si Zoren pa rin yon. Huwag ninyong kalimutan ang totoong posisyon ninyo. Malayo-layo kayong kamag-anak ng Alejandro at hindi talaga dugo ng mag-asawa ang nananalitay sa katawan mo. Hindi makapaniwala na tumingin si Hailey sa lalaki. How dare you say that to me? Amo mo ko. And even if Zoren is the legal heir, nasan siya? Ako ang pinili ni Papa at kinampihan kaya manahimik ka. Ako ang mas gusto niya kaysa kay Zoren kaya akong sundin mo. Makakarating sa Espanya itong sinasabi mo sa akin, Miss Alexia? Gustong pigilan ni Hailey ang matandang lalaki, ngunit hindi niya ito nahabol dahil mabilis ang naging kilos nito. Kahit ang mga utosan niya, hindi ito pinigil dahil malilintikan sila sa kanang kamay ng senyora. Yon ang lalaking kaalis lang ngayon. Sa galit, napasigaw si Hailey.